Kumusta ang paningin nyo, mga mahal kong kababayan? Napapansin nyo ba na mas madalas nang malabo ang inyong paningin? O tila palaging nangalati at tuyo ang inyong mga mata? Marahil nahihirapan na kayong magbasa ng diaryo, manahi, o kahit magmaneho sa gabi dahil sa lumalalang paningin. Marami sa atin, lalo na sa edad 60 pataas, ang nagsasabing bahagi lang daw ito ng pagkanda. Natural lang yan, ang madalas nating marinig o kahit sabihin sa ating sarili. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi pala ito ganap na natural? Paano kung may isang malaking sikreto na hindi natin gaanong napapansin na siyang nagpapalala ng ating problema sa paningin? Ang totoo, malaki ang kinalaman ng ating kinakain sa kalusugan ng ating mga mata. May ilang pagkain, lalo na ang mga gulay, na akala natin ay puro benepisyo, na kapag kinain ng labis o inihanda sa maling paraan, ay maaaring unti-unting sumisira sa ating paningin. Bilang isang eye specialist, nakita ko na ang dami ng pasyente na nahihirapan dahil sa mga kondisyon tulad ng diabetic retinopathy, glaucoma at macular degeneration. Mga sakit na hindi lang basta lumilitaw dahil sa edad. Madalas, ang ugat nito ay ang ating lifestyle at kasama na dyan ang ating mga kinakain. Sa video na ito, ilalantad ko ang 5 gulay na madalas nating kainin na maaaring lihim na sumisira sa inyong mga mata. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan na gumawa ng mas matatalinong desisyon para sa inyong kalusugan. Manatili kayong nakatutok hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo at makakatulong ng malaki sa inyong paningin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at simulan na natin ang paghahanap sa mga gulay na ito. Ang una sa listahan at marahil ay ikagugulat ng marami ay ang patatas. Opo, narinig niyo po ng tama, ang patatas. Sa ating hapagkainan, ang patatas ay halos omnipresent. Makikita mo ito sa kaldereta, mechado, giniling, at syempre sa paborito nating pritong patatas o French fries. Ang patatas ay tinuturing na gulay, pero sa totoo lang, pagdating sa usapang asukal sa dugo, mas malapit ito sa isang pinatamis na inumin. Mataas sa glycemic index ang patatas na nangahulugang napakabilis nitong itaas ang level ng asukal sa ating dugo. Para sa mga may edad 60 pataas, lalo na kung may predisposition sa diabetes o pre-diabetes, ang regular na pagkain ng patatas ay parang pagpapainom ng purong asukal sa dugo. Kapag mataas ang level ng asukal sa dugo sa mahabang panahon, sinisira nito ang maliliit na ugat sa ating mga mata, partikular ang mga nasa retina. Ito ang nagiging sanyong diabetic retinopathy, isang seryosong kondisyon na maaari magresulta sa permanenteng paglabo ng paningin o pagkabulag. Bukod pa rito, ang mataas na asukat sa dugo ay nagpapataas din ang risk sa pagkakaroon ng glaucoma kung saan nasisira ang optic nerve na nagkukonekta sa mata sa utak. Ang problema sa patatas ay hindi lang sa glycemic index nito, kundi pati na rin sa paraan ng pagluluto natin dito. Halimbawa, ang pritong patatas o ang French fries na napakasarap isawsaw sa ketchup ay niluluto sa napakaraming mantika. Ang mantika, lalo na kung hindi malusog ang uri o ginamit ng pulit-ulit, ay nagdaragdag ng trans fats at unhealthy fats sa ating katawan. Ang mga taba na ito ay nagdudulot ng pamamaga o inflammation na siya namang konektado sa paglala ng macular degeneration. Ang macular degeneration ay ang pagkasira ng central vision kung saan nahihirapan kang makakita ng detalye sa gitna ng iyong paningin. Bukod pa rito, ang mataas na sodium sa mga pritong patatas ay maaari mag-ambag sa mataas na presyon ng dugo na isa ring risk factor para sa retinopathy at optic nerve damage. Kaya naman, hindi ibig sabihin na tuluyan nating iwasan ang patatas, kundi maging mas matalino sa pagkonsumo nito. Mari pa rin tayong kumain ng patatas, pero sa limitadong dami lamang at mas mainam na lutuin ito sa mas malusog na paraan tulad ng pagbebak, pagboboil o pagsisteam. Subukan natin palitan ang patatas ng mas low-carb na alternatibo tulad ng cauliflower rice, singkamas o labanos sa ating mga niluto. Ang simpleng pagbabagong ito ay may malaking epekto sa pagpapanatili ng malinaw na paningin. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang gulay na kailangan natin bantayan ng husto, at ito ay ang mais.
Marahil ay marami sa inyo ang nagulat muli. Ang mais ay madalas nating kinakain. Mula sa simpleng nilagang mais, mais con yelo, hanggang sa mga inihandang may kasamang mais tulad ng sopas o halo-halo. Pero bakit nga ba kailangan nating mag-ingat sa mais pagdating sa ating paningin? Ang mais, lalo na ang sweet corn varieties na popular sa atin, ay may mataas na nilalamang asukal. Kahit natural ang asukal na ito, kapag kinain ng labis, ito ay nagdudulot ng mabilis na paltaas ng blood sugar, katulad ng patatas. Ang problema sa mais ay mas nagiging masidi kapag ginakain natin ito sa mga processed forms nito. Ang corn syrup, corn oil, at iba pang derivatives ng mais ay ginagamit sa halos lahat ng processed foods na nasa grocery. Ito ang mga tinatawag nating hidden sugars na nagtatago sa iba't ibang produkto mula sa tinapay hanggang sa mga pampalamig. Ang mga hidden sugars na ito ay patuloy na nagpapataas ng level ng asukal sa ating dugo na nagiging sanhi ng chronic inflammation. Ang chronic inflammation sa katawan ay hindi lamang nagpapataas ng risk sa diabetes at sakit sa puso, kundi nagpapabilis din ng pagkasera ng mga cells sa mata, partikular ang mga responsable sa ating central at peripheral vision. Bukod sa mataas na asukal, ang mais ay isa ring gulay na madalas nating inihahanda sa mga paraan na hindi nakakatulong sa ating kalusugan. Halimbawa, ang mais con yelo ay puno ng asukal at gatas na nagpapataas ng calorie at sugar content nito. Ang pinipig na gawa sa mais ay madalas ding kinakain na may asukal. At huwag nating kalimutan ang mga corn chips at iba pang snacks na gawa sa mais na madalas ay pritong-prito at punong-puno ng unhealthy fats at sodium. Ang labis na sodium ay nagdudulot ng high blood pressure na siyang nagpapataas din ng risk sa eye stroke at nerve damage sa mata. Ang unhealthy fats naman ay nagpapataas ng level ng bad cholesterol na maaring magbara sa mga ugat, kasama na ang mga ugat na nagbibigay ng nutrisyon sa ating mga mata. Kung gayon, ang payo ko ay bawasan ang pagkonsumo ng mais, lalo na ang mga processed corn products. Kung gusto nating kumain ng mais, mas mainam na piliin ang sariwa at lutuin ito sa simpleng paraan tulad ng pagboboil at iwasan ang pagdaragdag ng asukal o mantika. Kung pupunta kayo sa palengke, mas mainam na tingnan ang mga mais na hindi masyadong matamis at gamitin ito sa mga ulam na hindi na kailangan ng asukal. Mas makabubuti kung papalitan natin ang mais ng mga gulay na mataas sa antioxidants tulad ng malunggay, ampalaya o kalabasa na mas nakakatulong sa kalusugan ng mata. Ang paglilimita sa mga starchy vegetables na ito at pagpili ng mas maraming leafy greens ay malaking hakbang sa pagprotekta sa inyong paningin. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na gulay na madalas nating inihahanda sa ating mga lutuin, at ito ay ang gabi. Ang gabi o taro root ay isang ugat gulay na kilala sa ating lutuing Filipino. Sino ba naman ang hindi nakatikim ng masarap na laing, sinigang na may gabi o ginatang gabi? Ang gabi ay nagbibigay ng kakaibang kapal at creamy texture sa ating mga ulam na nagpapabango ng gana. Ngunit tulad ng patatas at mais, ang gabi ay mataas din sa carbohydrates. Kahit na ito ay isang natural na pagkain at mayaman sa fiber, ang mataas na carb content nito ay nangangahulugang mabilis din nitong itaas ang level ng asukal sa ating dugo, lalo na kung kinain ng labis o bilang pangunahing bahagi ng pagkain. Ang pare-parehong problema sa mataas na blood sugar ang lumalabas dito. Pinsala sa malilit na ugat sa mata na nagiging sanhi ng diabetic retinopathy at paglala ng glaucoma. Ang gabi ay madalas ding inihahanda sa mga paraan na nagdaragdag ng calories, taba at sodium.
Halimbawa, ang laing ay kadalasang iniluluto na puno ng gata o coconut milk na bagamat masarap ay mataas sa saturated fat. Abang ang saturated fat ay hindi direktang nakakasira ng paningin. Ang labis na pagkonsumo nito ay nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso at alta presyon. Ang mga kondisyong ito ay may direktang ugnayan sa kalusugan ng mata dahil ang maayos na blood circulation ay mahalaga para sa retina at optic nerve. Kung barado ang mga ugat o mataas ang presyon ng dugo, nababawasan ang daloy ng dugo at nutrisyon sa mata na nagpapabilis ng pagkasira nito. Bukod pa rito, ang mga ulam na may gabi tulad ng sinigang o ginataan ay madalas din nating milalagyan ng maraming pampalasa, kabilang ang asin. Ang labis na sodium ay nagpapataas ng blood pressure na isa sa mga pangunahing sanhi ng glaucoma at eye stroke. Kung kayo ay mahilig sa gabi, subukang limitahan ang porsyon. Maaari pa rin kayong kumain, ngunit siguraduhin balanse ito sa iba pang gulay na mas mababa sa carbs at mataas sa antioxidants tulad ng pechay, kangkong o mustasa. Kung maaari, iwasan din ang labis na paggamit ng gata at asin. Subukang gumamit ng less fat coconut milk o magdagdag ng mas maraming gulay upang mas maging balanse ang sustansa. Tandaan, hindi ito tungkol sa pag-iwas, kundi sa pagiging mas maingat sa dami at paraan ng paghahanda. Ngayon, dumako na tayo sa ika-4 na gulay na muli ay pamilyar sa atin, ang kamote o sweet potato. Marami sa inyo ang siguro ay nagtataka kung bakit nasa listahan ang kamote dahil madalas itong ipinagmamalaki bilang mas malusog na alternatibo sa patatas. At tama naman yan, ang kamote ay mayaman sa beta-carotene na mahalaga para sa paningin at mayroon din itong fiber at bitamina. Ngunit tulad ng ibang ugat gulay, ang kamote ay mataas pa rin sa carbohydrates at mayroon din nitong mataas na glycemic index bagamat mas mababa kaysa sa white potato. Ibig sabihin, kaya pa rin itong itaas ang level ng asukal sa dugo, lalo na kung kinain ng labis. Ang problema ay lumalala kapag inihahanda natin ang kamote sa mga paraan na nagdaragdag ng asukal. Sino ba naman ang hindi mahilig sa kamote Q na matamis at caramelized o ginataang kamote na puno ng asukal at gata? Kapag ang kamote ay kinakain ng may labis na asukal, ang natural na benepisyo nito ay nalalamon ng biglang pagtaas ng blood sugar. Ang paulit-ulit ng pagtaas ng blood sugar ay nagdudulot ng pinsala sa maliliit na ugat at nerve endings sa ating mga mata na nagpapataas ng panganib sa diabetic retinopathy. Hindi rin nakakatulong ang pagprito ng kamote Q sa maraming mantika dahil nagdaragdag ito ng unhealthy fats na nagpapataas ng inflammation sa katawan na, gaya ng nabanggit ko kanina, ay nakakasama sa kalusugan ng mata at maaring magpalala ng macular degeneration. Ang susi sa kamote ay ang moderation at ang tamang paraan ng paghahanda. Kung gusto mong kumain ng kamote, mas mainam na ito ay lutuin ng simple tulad ng pagboboil o pagsisteam nang walang dagdag na asukal o mantika. Masarap na rin kainin ang nilagang kamote bilang merienda, ngunit limitahan lamang ang dami. Mahalaga rin isama ang kamote sa isang balanced meal na may kasamang protina at mas maraming low-carb na gulay para mabawasan ang impact nito sa blood sugar. Huwag nating gawing pangunahing carbohydrates ang kamote sa bawat kainan. Sa halip, pagaluin ito sa iba't ibang gulay para mas maging komprensibo ang nutrisyon na nakukuha ninyo at para hindi bumulusok ang inyong asukal sa dugo. Ang kamote ay isang magandang gulay, ngunit kailangan itong kainin ng makaalaman at pag-iingat, lalo na para sa mga may edad 60 pataas. At sa wakas, dumako na tayo sa ika-5 gulay sa ating listahan. Ang talong o eggplant. Ito ay isang gulay na napaka-popular sa Pilipinas. Sino ba naman ang hindi mahilig sa tortang talong, ensaladang talong na may bagoong o pinakbet? Maraming paraan para ihanda ang talong at karamihan sa mga ito ay masarap at nakasanayan na natin. Ngunit tulad ng ibang gulay sa listahan na ito,
Ang problema sa talong ay hindi mismo sa talong mismo, kundi sa paraan ng paghahanda nito. Ang talong ay kabilang sa nightshade family ng mga gulay, kasama ang kamatis at patatas. Para sa ilang tao, ang mga nightshade vegetables ay maaring mag-trigger ng inflammation o pamamaga sa katawan, lalo na kung mayroon silang pre-existing autoimmune conditions. Bagamat ito ay hindi direktang nakakasira sa paninhin, ang chronic inflammation ay nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan na sa huli ay nakakaapekto rin sa mata. Pero ang mas malaking isyu sa talong ay ang madalas na paghahanda nito sa pamagitan ng pagprito. Isipin ang tortang talong. Ang talong ay inihahaw o nilalaga. Pagkatapos ay binabalatan, dinidikdik at nilalagyan ng itlog. At pagkatapos ay ipiniprito sa maraming mantika. Ang talong ay parang espongha, sumisipsip ito ng napakaraming mantika. Kapag ang gulay na ito ay niluluto sa napakaraming unhealthy fats, tulad ng cheap vegetable oils na ginagamit ng paulit-ulit, nagiging sanhi ito ng pagtaas ng trans fats at saturated fats sa ating kinakain. Ang mga fats na ito ay hindi lamang nagpapataas ng risk sa sakit sa puso at alta presyon, kundi nagdudulot din ng oxidative stress at inflammation sa buong katawan, kasama na ang mga mata. Ang pagbara ng mga ugat at ang mataas na presyon ng dugo ay direkta na nakakaapekto sa daloy ng dugo sa retina at optic nerve, na nagpapataas ng panganib sa eye stroke at iba pang forma ng retinopathy. Bukod pa dito, ang ensaladang talong ay madalas ding nilalagyan ng maraming bagoong na napakataas sa sodium. Ang labis na sodium ay nagpapataas ng blood pressure na gaya ng nabanggit ko na kanina ay isang malaking banta sa kalusugan ng mata, lalo na sa mga matatanda. Kaya naman, hindi ibig sabihin na dapat nating iwasan ang talong. Sa halip, maging mas maingat sa paraan ng pag-aanda nito. Sa halip na prituhin, subukan ninyong i-grill ang talong, i-steam o i-air fry gamit ang kaunting mantika lang. Mas masarap din ang inihaw na talong na nilagyan lang ng suka at bawang, na mas malusog na alternatibo sa pritong torta o ensalada na may bagoong. Kung susubukan ninyo itong inihaw at lagyan ng mas maraming kamatis at sibuyas at iwasan ng bagoong, mas magiging malusog ito. Sa ganitong paraan, makukuha pa rin ninyo ang benepisyo ng talong na mayaman sa fiber at antioxidants nang hindi nagdaragdag ng unhealthy fats at sodium na nakakasama sa inyong paningin. Ang paggawa ng maliliit na pagbabago sa paghahanda ay may malaking epekto sa pangmatagalang kalusugan ng inyong mga mata. Sa ating paglalakbay sa mga gulay na ito, nakita natin na ang patatas, mesgabi, kamote at talong, bagamat masarap at bahagi ng ating kultura, ay kailangan nating lapitan ng may pag-iingat. Hindi ito nangangahulugang kailangan nating lubusang tanggalin ang mga ito sa ating diet. Ang punto ay ang pag-unawa kung paano sila nakakaapekto sa ating blood sugar, sa pamamaga ng katawan, at ang epekto ng mga paraan ng paghahanda natin sa mga ito. Ang mataas na glycemic index ng patatas, mesgabi at kamote ay nagpapataas ng lebel ng asukal sa dugo, na siya namang nagdudulot ng pinsala sa maliliit na ugat sa mata at nagpapataas ng risk sa diabetic retinopathy at glaucoma. Ang mga pagkaing ito, lalo na kung inihahanda sa maraming mantika o asukal, ay nagdaragdag ng unhealthy fats at sugar na nagpapalala ng inflammation at nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan ng ating puso at ugat na may diretsong epekto sa kalusugan ng mata. Naalala ko ang isang pasyente, isang lola na mahilig sa kamote Q at mezconyelo. Madalas siyang nakakaranas ng paglabo ng paningin at dry eyes. Nung pinayuhan ko siyang bawasan ng mga pagkain iyon at palitan ng steamed kamote at mes na walang asukal, unti-unti niya napansin ang pagbabago. Hindi lang bumaba ang kanyang blood sugar, kundi mas naging komportable rin ang kanyang mga mata. Maliit na pagbabago lang, pero malaking ginhawa ang naidulot. Mga amahal kong kababayan, ang pagbabago ay nagsisimula sa kaalaman. Hindi natin kailangan tanggalin ng lubusan ang mga gulay na ito,
kundi ayusin ang pagkonsumo at paraan ng paghahanda. Pumili ng mas malusog na alternative sa pagluluto, bawasan ang asukal, asin at unhealthy fats. Sa halip na patatas, subukan ang singkamas o cauliflower. Sa halip na matamis na mais, piliin ang mga gulay na mayaman sa lutein at zeaxanthin tulad ng malunggay, spinach o kalabasa. Masarap din ang gabi at kamote, pero kainin ito ng may pagtitimpi at iwasan ang dagdag na asukal at sobrang gata. Para sa talong, mas mainam ang inihaw kaysa sa prito. Ang inyong paningin ay isang napakahalagang biyaya at kayo ang may kontrol sa kung paano ninyo ito alagaan. Kontrolado ninyo ang inyong kalusugan at bawat pagpipilian sa pagkain ay isang hakbang patungo sa mas malinaw na paningin at mas mahabang buhay na puno ng kulay. Bilang isang eye specialist, ang nais ko lang ay makita kayong namumuhay ng masaya at may malinaw na paningin dahil ito ang daan para lubusan nating ma-enjoy ang bawat sandali ng buhay. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, paki-like po at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang helpful tips at kaalaman tungkol sa kalusugan ng mata at pangkalahatang wellness para sa mga senior. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin ninyo ay makikinabang dito. Ang inyong mga komento at katanungan ay malaking tulong din sa aming komunidad, kaya huwag magatubiling ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Tandaan, ang malinaw na paningin ay karapatan, hindi pribilehiyo. Alagaan natin ito dahil ito ang daan para lubusan nating ma-enjoy ang bawat sandali ng buhay.